Welcome to my channel. Ako po si Abby na maghahatid sa inyo ng mga true crime stories sa wikang Tagalog. Kung mahilig kayo sa mga ganitong klaseng storya, ay i-click nyo na ang subscribe button para updated kayo sa aking mga videos. I-click nyo na rin po ang like button kung nagustuhan nyo ang video na ito. Maraming pamilya ang nasisira dahil sa pagtataksil ng asawa. Kadalasan ay nauuwi ito sa hiwalayan na nagdudulot ng matinding trauma at pag-aabandona sa sariling pamilya. May mga pagkakataon na ang mismong kalaguyo pa ang naguudyok sa karelasyon na piliin siya at iwan ang tunay na pamilya. Subalit anong klaseng kaparusahan ba ang nararapat sa isang kalaguyong ipinipilit ang sarili sa bawal na relasyon? Karma ba kung maituturing ang makaranas ng paghihirap at kamatayan? Pagpasok ng taong 2025, buwan ng Enero, niyanig ang Indonesia ng isang nakakagulat at kakilakilabot na kaso. Natagpuan ang mga bahagi ng katawan ng isang tao sa tambakan ng basura. Bihira ang ganitong klaseng krimen na karumal-dumal sa bansa, kaya agad nitong nakuhang atensyon ng mga tao at mabilis itong kumalat sa social media. Ang petsa ay January 23, 2025, araw ng Huwebes. Isang residente ng Makanan Village na kinilala lamang sa kanyang initial na YA ang lumabas para magtapon ng basura tulad ng nakagawian niyang gawin tuwing umaga. Ang tambakan ng basura ay matatagpuan sa Dadapan Village sa tapat lamang ng tinitirhan ni YA. Subalit ang pangkaraniwang umaga sana ay ang umagang hindi niya malilimutan nang tumambad sa kanya ang isang kalunos-lunos na tanawin. Kabilang sa mga tambak ng basura, isang malaking bagay na nakabalot sa itim na plastic bag ang napansin ni YA. Sa puntong yon ay kinutuban na siya. Dahil sa pagiging curious, lumapit siya at maingat niya itong sinuri. Tinanggal niya ang plastic na mahigpit ang pagkakabalot. Nang mabuksan, tumambad sa kanya ang isang maleta. Tinangka niyang buhati ng maleta, subalit pambihira ang bigat nito. So sobrang curious ay napagpasyahan niyang buksan ang maleta. Nang mabuksan niya, agad siyang napaatras dahil umalingasaw ang kasula-sulasok na amoy. Sa loob ng maleta nakita niya ang kobrekama na bumabalot sa isang bagay. Sa unang tingin, inakala niyang kulay pula ang kobrekama, subalit nang tignang maigi na pagtanto niyang ang kulay pula ay dahil sa dugo. Kinilabutan at natakot siya sa kanyang nasaksihan, kaya itinigil na niya ang pagsusuri sa laman ng maleta bagkus ay tumawag na siya sa mga pulis. Agad nakarating ang mga otoridad sa lugar na tinukoy ni YA. Maingat nilang binuksan ang maleta, kaya muling umalingasaw ang masangsang na amoy. Nang suriin ang dugoang kobrekama, tumambad sa kanila ang katawan ng isang babaeng walang saplot. Wala rin itong ulo at mga hita. Naalarma ang mga otoridad kaya mabilis na tinunto ng mga investigador at paramedics ang lugar. Sa puntong yon ay walang personal na gamit tulad ng kasuotan ng biktima, kaya di nila matukoy ang kanyang pagkakakilanlan. Ang kanyang kaliwang hita ay tanggal mula sa balakang. Ang kanang hita naman ay putol mula sa tuhod. Sa maleta na-retrieve nila ang isang puting lubid na posibleng ginamit sa biktima. Hinihinala nilang posibleng iginapos at pinahirapan muna ang biktima bago tinapos ang kanyang buhay. Agad dinala ang labi sa isang regional hospital para maisagawa ang autopsy at forensic investigation. Sa resulta ng autopsy, natukoy na ang babae ay nasa late 20s ang edad. Maputi ang kanyang kutis at nasa 5 feet ang height. Nakitaan siya ng maraming baka sa katawan, senyales na nakaranas muna siya ng pagpapahirap bago ang kanyang pagpanaw. Pinaniniwalaan ng mga investigador na ginamit sa kanyang leeg ang puting lubid hanggang sa malugutan. Matapos noon ay isinagawa na ng salarin ang paghiwa-hiwalay ng mga parte ng kanyang katawan. Dahil nawawala ang kanyang ulo, kinuha ng mga otoridad ang kanyang fingerprints. Sa pamamagitan nito ay natukoy nila ang identity ng babae. Ang biktima ay ang 29-year-old na si Uswatun Hasana. Sino siya at paano siya humantong sa masaklap na pagwawakas? Si Uswatun Hasana ay ipinanganak sa Blitar, East Java noong April 25, 1995. Kilala siya bilang mabuti at responsableng anak. Hindi maayos ang sitwasyon ng kanyang pamilya. Sa murang edad ay naghiwalay ang kanyang mga magulang.
Napunta si Uswatun at mga kapatid sa pangangalaga ng kanilang lola. Tulad ng kanyang mga magulang, hindi rin siya pinalad na magkaroon ng maayos na relasyon. 3 beses siyang ikinasal na lahat ay nauwi sa hiwalayan. 3 ang kanyang naging anak. Nagtrabaho siya bilang isang sales lady ng makeup para matustusan ng mga ito. Nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Romatri Hartanto o kilala rin sa palayaw na Anto. Kalaunan ay nagkagustuhan ng dalawa. Subalit may malaking problema sa kanilang pag-ibigan. Si Anto ay kasal na sa ibang babae. Hindi ito lingid sa kaalaman ni Uswatun. Alam niya na may asawa at mga anak si Anto. Subalit sa kabila nito ay nagpadala pa rin siya sa mga matatamis na salita at pangako sa kanya. Pumayag pa rin siyang ipagpatuloy ang kanilang relasyon kung saan siya ay nagbistulang kirida. Ayon sa ilang mga kapitbahay, madalas puntahan ni Anto si Uswatun. Maraming pagkakataon din na doon na siya natutulog kaya inakala nilang ang dalawa ay mag-asawa. Kalaunan ay napagod na si Uswatun sa kanilang sitwasyon na palihim ang relasyon. Nais niyang maging malinaw ang lahat para sa kanilang dalawa at kung saan ba papunta ang relasyon nila. Subalit imbis na sagutin ng diretsyo, puro pambobola ang isinagot sa kanya ni Anto at muling nanumpa na sa kanya lang ang puso niya. Naniwala naman si Uswatun kahit alam niya sa sarili niya kung ano ang tunay niyang lugar sa relasyong pinasok niya. Dumating ang araw na kinatatakutan ni Uswatun. Nalaman niyang nagdadalang tao muli ang asawa ni Anto. Lubos siyang nasaktan sa natanggap na balita. Hindi niya matanggap ang katotohanang hindi siya ang prioridad ng kanyang nobyo. Kinumpronta niya si Anto dahilan para magkaroon ng pagtatalo sa pagitan nila. Umabot ng ilang araw ang kanilang tampuhan. Sa huli ay muli silang nagkasundo. Laking akala ni Uswatun ay maayos na ang lahat sa kanila matapos ang tampuhan. Pagsapit ng gabi ng January 19, lumabas para maghapunan sina Anto at Uswatun sa isang restaurant. Dingid sa kanyang kaalaman, ito na ang huling yugto ng kanyang buhay. Nahagip sa CCTV ang mga huling oras na nasilayan siyang buhay. Sa footage makikita ang dalawa na magkahawak kamay habang papasok sa lobby ng restaurant. Mababakas sa kanilang mga mukha na kapwa sila masaya ng gabing yun. Sa mesa ay makikita pang nagkikwentuhan at nagtatawanan ng dalawa habang kumakain. Walang mag-aakalang may paparating na trahedya sa buhay ng isa sa kanila. Tumagal ng 2 oras ang pananatili nila sa restaurant. Nilisan nila ang resto bandang 10:00 ng gabi at dumiretso sa isang hotel para mag-check-in. Ayon sa investigasyon, nangyari ang kalunos-lunos na trahedya sa loob ng room 301 kung saan naka-check-in ang dalawa. Doon ay muli silang nagkaroon ng pagtatalo. Muling kinumpronta ni Uswatun si Anto tungkol sa pagbubuntis ng kanyang asawa at pilit humihingi ng kasagutan sa kanyang tanong kung saan ba patungo ang kanilang relasyon. Sa sobrang galit ni Uswatun ng gabing yon ay nagpakawala siya ng masasakit na salita. Sinabi ni Uswatun kay Anto na ang bata sa sinapupunan ng kanyang misis ay magiging babaeng bayaran. Ito ang nag-trigger para bumulusok si Anto sa galit at maging bayolente. Walang eksaktong detalye sa pananakit at paghihirap na natamo ni Uswatun ng gabing yon. Isang bagay lang ang tiyak na nauwi ito sa kanyang kamatayan. Matapos mahimasmasan na pagtanto ni Anto ang malagim na nagawa niya sa kanyang kirida. Nagpanik siya at imbes na sumuko ay pinili niyang pagtakpan ang kanyang nagawa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng kanyang kapatid na lalaki na si Maulana. Nagpasama siya sa kapatid na kunin ang maleta sa kanilang bahay. Bagamat walang kaalam-alam ang kapatid sa mga nangyayari, ay pumayag siyang samahan si Anto. Nang makuha ang maleta, dumaan muna si Anto sa isang market para bumili ng fruit knife. Ibinaba siya ng kapatid sa hotel at nagbili na sunduin siya pagsapit ng umaga. Pagpasok sa room 301, mabilis na kinandado ni Anto ang pinto. Doon na niya sinimulang pagpira-pirasuhin ang kanyang nobya. Inilagay niya ang katawan sa maleta. Ang ulo at mga hita naman ay magkakabukot niyang ibinalot sa mga plastic bag. Nilinis niyang mabuti ang silid, sinigurado niyang walang bakas na maiiwan sa ginawa niyang krimen. Matapos ay natulog na siya na parabang walang nangyari. Kinaumagahan dumating sa hotel si Maulana upang sunduin si Anto.
Nagtungo ang dalawa sa siyudad ng Surabaya upang ibenta ang sasakyan ng nobya niyang si Uswatun. Isang lalaking buyer ang nakabili ng sasakyan sa halagang 57 million rupiah o mahigit 196,000 pesos sa pera natin. Nang makumpleto ang transaksyon, umuwi ang magkapatid sakay ng motorcycle taxi. Kinabukasan, January 21, naghanda na si Anto upang i-dispose ang mga labi. Ibinalot niya ang maleta na naglalaman ng katawan ng biktima sa duct tape at plastic wrap. Sinigurado niyang silyadong maigi ang maleta. Gumamit siya ng rental car para magtungo sa Dadapan Village. Ang oras ay 10:10 ng gabi. Sa kadiliman ng gabi, itinapon niya ang maleta sa tambakan ng basura. Matapos noon ay nagpatuloy siya sa pagmamaneho patungong 10 Ponorogo Subdistrict. Sa kagubatan ay idinispose niya ang mga binti ni Uswatun. Sumunod ay nagtungo naman si Anto sa Jalan Raya Desa de Maharjo. Doon ay itinapon niya ang ulo ng biktima. Sa ganitong paraan, umaasa siyang hindi mabilis na matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima kung nasa hiwa-hiwalay na lugar ang kanyang mga parte. Subalit mali siya ng inakala. Di niya inaasahang mabilis lamang na natukoy ng mga otoridad ang identity ng biktima. Napansin ng mga magulang ni Uswatun ang hindi niya pagpaparamdam. Inakala nilang abala lamang ang anak sa trabaho. Lubos ang kanilang pighati na makarating sa kanila ang masamang balita. Lalo pang tumindi ang sakit na kanilang naramdaman nang malaman nilang pinagpira-piraso ito at itinapon na parang basura. Wala silang kaalam-alam tungkol sa bawal na relasyon ni Uswatun at Anto. Makalipas ang 3 araw matapos matagpuan ang mga labi, natukoy ng mga pulis ang kinaroroonan ni Anto. January 26, 2025, nagtungo sila sa Madiun, East Java. Doon ay natunton at inaresto nila si Anto. Sumuko agad ang suspect. Hindi siya pumalag o nagtangkang tumakas. Walang sinayang na panahon ang mga otoridad. Sa puntong iyon mismo ay sinimulan na nila ang interrogation. Agad namang umamin si Anto sa ginawa niyang krimen. Sinabi niyang siya ang pumatay at nag-dispose sa labi ng biktima. Isinama na siya ng mga otoridad at sinampahan ng kasong murder. Dahil nasa kustodiya na ng mga pulis ang suspect, naging madali na sa kanilang matukoy ang mga lokasyon ng iba pang parte ng biktima. Sa araw ding yon, agad tinungo ng mga pulis ang mga lokasyon base sa paglalarawan ni Anto. Natagpuan nila ang ulo sa Slawe Village. Nakabalot ito ng puting plastik at iniwan ito sa ilalim ng maliit na tulay. Dinala ito ng mga pulis sa ospital para sa forensic examination. Makalipas ang ilang oras, natagpuan naman nila ang mga hita ni Uswatun sa 10 district. Isang bagay ang nagbistulang palaisipan sa mga otoridad. Ito ay kung paano napagpira-piraso ni Anto ang biktima, gayong maliit na kutsilyo lamang ang kanyang gamit. Sa kanilang pagsisiyasat, isang maliit na fruit knife lamang ang kanilang na-retrieve sa mga gamit ni Anto. Ayon sa kanya, ito lang ang ginamit niya sa biktima. Subalit sobrang liit nito para makapaghiwa-hiwalay ng parte ng isang tao. Ayon sa mga otoridad, nangangailangan ng malaki at matalas na patalim upang maisagawa ito. Wala rin silang nakitang kahit gatuldok na bakas ng dugo sa maliit na kutsilyo. Matinding palaisipan ito sa mga otoridad pero sa ngayon ay wala pa silang nilalabas na detalye kung itutuloy pa ba nila ang pag-iimbestiga sa ginamit na patalim. Ipinasuri rin nila ang kondisyon sa pag-iisip ni Anto. Marami ang may hinalang may kondisyon ito sa pag-iisip dahil walang matinong tao ang magagawang manatili at matulog ng komportable sa isang kwarto kasama ang isang patay. Nagsagawa ng full psychiatric evaluation kay Anto na tumagal ng 6 na oras. Hindi inirelease sa publiko ang resulta. Nagbigay ng pahiwatig ang mga otoridad na isisiwalat nila ito sa mismong paglilitis sa korte. Isa pa sa mga iniimbestigahan nila ay ang kapatid ni Anto na si Maulana. Bagamat tumulong itong kunin ng maleta at ibenta ang sasakyan ng biktima, sa kanilang salaysay ay walang kaalam-alam si Maulana tungkol sa naganap na krimen. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang investigasyon sa kasong ito. Nakaabang ang publiko sa mga susunod na matutuklasan ng mga otoridad at sa magiging hatol sa salarin. Anong masasabi niyo sa pangyayaring ito? Masasabi mo bang deserve ni Uswatun ang trahedyang sinapit niya?